Purihin ang Panginoon. Good morning po. Welcome kay Ate Bam. So last night, last night nga ba? Friday. Prayer meeting, nag-attend siya. Siya po ay BFF ni Gab. Neighbor sila ni Sister Cynthia. Doon sa Mabuhay 2000, phase 5. Kasi extension sila nung Paliparan 2. Okay. God is good? All the time. And all the time? God is good. Okay. So let me read again. Sa wikang English, English ang ating teksto. Sa King James Version. Sabi po rito, sa Colossians chapter 4 verses 5 to 6, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know ye ought to answer every man. Ngayon po sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, na gusto ko pong ibahagi ay pinamagatang. Pakibasa po. Gospel witness to wise living and gracious speech. A gospel witness through wise living and gracious speech. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid sa Panginoon, maraming tao po ang nasasabing sila ay Kristiyano. Sila ay Christian. Ngunit, ang nakakalungkot, kakaunti po ang tunay na nagpapakita ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang pamumuhay at sa kanilang pagsasalita o pananalita. Madali magsimba. Tama po? Madali magsimba, umatid ng church. Ang dali-dali rin mag-quote ng mga Bible verses kapag magpo-post ka sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, at sa lahat ng mga social media platforms. At madaling sabihin na mahal natin ang Diyos. Ngunit mga kapatid sa Panginoon, ang tunay po na tanong ay ito. Paano tayo namumuhay at nagsasalita sa harap ng mga taong hindi nakakakilala kay Kristo? Ikaw kapatid, ikaw na nagsasabing may Kristo ka sa buhay, ikaw na nagsasabing Christian ka. Paano ka humaharap sa tao? Paano ka nagsasalita? Sa iyo bang pamumuhay? Sa iyo bang pananalita? Nakikita kaya si Kristo? O hindi? Ang Colossians chapter 4 verses 5 to 6 po, mga kapatid sa Panginoon, ay isa pong practical. Napaka-practical. Ngunit malalim na paalala ni Apostol Pablo tungkol sa Christian witness. Hindi lamang mahalaga ang tamang doktrina, mahalaga rin ang tamang conduct. Hindi sapat na alam natin ang gospel. Kailangan makita ito sa paraan ng ating pamumuhay at marinig sa paraan ng ating pagsasalita o pananalita. Kaya tandaan po natin, sa next slide po atihan, ang Christianity ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang pininiwalaan natin, kundi tungkol din sa kung paano nire-represent si Kristo sa mundo. Kaya sa passage po na ito, mga kapatid sa Panginoon, ipinapakita po ni Apostol Paul, ni Apostol Pablo, na ang buhay ng believer ay dapat marked by wisdom. Ano ba? Marked by urgency, grace, at godly speech. At higit sa lahat, mga kapatid, makikita po natin ang ganitong klaseng buhay ay posible lamang
Dahil kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Ang perfect wisdom ng Diyos at ang salita na puno ng grace at truth. Kaya bilang mga follower, bilang mga tagasunod, bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag din, mga kapatid. Tayo po ay tinawag upang maging visible testimony ng gospel sa isang mundong nawawala. Pero bago natin pagpatuloy, tignan muna natin yung short biblical background ng ating text dito po sa Colossians. Ang Colossians, o ang aklat po ng Colossians, o Colosas, ay isinulat po ni Apostol Pablo upang itama ang maling katuruan ng iglesia sa Colosas, way back po noon. At upang itaas ang supremacy at sufficiency ng ating pong Panginoong Jesucristo. So sa buong liham, sa buong letter, sa buong sulat po ni Apostol Pablo, paulit-ulit po na ipinapakita ni Apostol Pablo na si Kristo na ang ating Panginoon ang sentro ng ng buhay Kristyanismo. Buhay Kristiyano. So dahil tayo po ay united kay Jesus Christ, dapat magbago ang ating pag-iisip, pamumuhay, at pakikitungo sa iba. Kaya papansinin niyo po, pagdating po sa chapter 4 ng ating pong teksto, lumipat po si Apostol Pablo mula sa doctrinal teaching tungo o papunta po sa practical application. Kung papansinin niyo pong maigi. At dito niya tinuruan ang mga mananampalataya, mga kapatid, kung paano mamuhay bilang witness sa harap ng unbelieving world. Kaya po yung word na sinabi niya, di ba? And them that are without, ay tumutukoy po sa mga taong wala pang Kristo. Tumutukoy sa mga taong wala pang pananampalataya, hindi pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung papansinin niyo po yung ating passage ngayon, ang focus po ng passage ay evangelistic living. Pwede pala yung pastor, na kahit pala hindi ako mag-house to house, sa pamamagitan pala ng buhay ko, sa daily routine ko, ay makapag-evangelize ako. At mas malaking impact yun. Yung buhay natin. Ulitin ko po, kaya ang focus po ng passage na ito ay evangelistic living. Isang buhay at pananatiling ginagamit ng Diyos upang ipakita ang kagandahan ng gospel sa iba. Now, ano po yung central proposition po dito? Sa next slide po, atihan. God calls His people to what? To present or represent Christ before the world through wise what? Living in gracious speech so that others may see the beauty of the gospel. Now, ano po yung mga mensahe na nais iwan ng Panginoon sa atin sa oras na ito? Una, the believer must walk wisely before an unbelieving world. Tandaan po natin, mga kapatid, sa next slide po, atihan, ang buhay ng Kristiyano ay dapat maging malinaw na patotoo ng karunungan ng Diyos sa harap ng mundong hindi nakakilala kay Kristo. Kaya kung papansinin niyo po, mga kapatid, let's go back sa ating text. Sinabi po ni Apostle Paul sa English translation, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So kung papansinin po natin, ang salitang walk po na sinabi po dito ay tumutukoy po sa daily conduct at lifestyle ng isang believer.
Ibig sabihin lamang po mga kapatid sa Panginoon, sana ito ay malinaw sa atin, hindi lamang Sunday Christianity ang pinag-uusapan dito, kundi araw-araw na pamumuhay. Ang wisdom na tinutukoy po ni Apostle Paul po dito mga kapatid ay hindi po worldly intelligence. Bagkus godly wisdom, pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga po nito mga kapatid. Napakahalaga nito dahil ang mundo po ay patuloy na nakatingin. Saan? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama? Tama po? Sino bang titingin sa atin? Bukod sa kapwa believer, yung mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Madalas, bago basahin ng taong Biblia, binabasa muna nila ang buhay natin. Di ba? Again, madalas bago basahin ng taong Biblia, binabasa muna nila ang buhay natin. Na kapag ang believer ay namuhay ng may hypocrisy, pride, at foolishness, nasisira ang witness ng gospel. Yung sasabihin mo, I am a Christian, pero panay foolishness. Yung lumalabas sa bibig mo, panay pride. Panay walang kabuluhan. And yet, sasabihin mo, I am a Christian. How come? Na tayo ay maging Kristiyano. Na kapag panay hypocrisy, pride, and foolishness, again, nasisira ang witness ng gospel. Ngunit, kapag ang believer na kapatid ay namumuhay na may integrity, humility, at Christ-like character, nagiging visible ang katotohanan ng Ebanghelyo. At kung mapapansin niyo pa po, sa ating text, idinagdag pa po ni Apostle Paul ang phrase na redeeming the time, sa King James Version. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid ay gamitin po natin ng tama ang bawat oportunidad. Para saan? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, naunawaan ni Apostle Paul. Naunawaan po ni Pablo na limitado ang oras natin sa mundo. Kaya bawat interaction, conversation, at pagkakataon ay maaaring maging divine opportunity po mga kapatid upang maipakita natin kung sino si Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya mga kapatid, ang mature believer ay hindi lamang po nagpapalipas ng oras. Bagkus, ginagamit niya ito para sa eternal purpose. Kamusta po yung time mo? Ginagamit mo ba yung time mo sa eternal purpose? O sa iyong pangsarili lamang? Tandaan po natin, ang wisdom mga kapatid ay makikita po sa paraan ng believer. Tulad ng sa trabaho, sa pamilya, sa kung paano mo gamitin yung social media mo, at sa pakikitungo sa iba, sa ibang tao. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo tinawag upang mamuhay tulad ng mundo, kundi maging liwanag sa mundo. At ang ating Panginoong Jesucristo po mismo ang perfect example nito. Sa kanya pong buhay, nakita natin ang wisdom ng Diyos. Sa bawat salita niya at gawa niya, hindi siya namuhay para sa hindi namuhay ang Panginoong Jesucristo para sa approval ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, bilang mga tagasunod at follower ng ating Panginoong Jesus, tinatawag din tayong mamuhay ng may wisdom sa harap, again, ng unbelieving world.
Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, sa next slide po atihan, ang mundo ay maaaring hindi makinig. Ang mundo ay hindi maaaring makinig agad sa ating preaching. Ngunit araw-araw nilang pinapanood ang ating pamumuhay. Napapansin niyo po ba, minsan ang hirap mag-invite? Bakit? Ng mga kapitbahay, ng mga mahal sa buhay, kasi saan sila natingin? Saan po? Sa buhay mo. Paano naman ako magpapa-invite pasimba-simba naman yan, tapos grabe naman ang bunganga. Grabe naman ang pamumuhay niya. Paano mo na ako maaakay nito? Hello? Tandaan po natin ang mundo ay nakatingin sa kung paano tayo namumuhay araw-araw. Hindi po sapat na maglagay ka ng plaka sa noo at lagay mo, Christian ako. Hindi nila titignan yan at hindi yan ang magiging basihan nila. Ang magiging basihan nila yung araw-araw na pamumuhay natin. At yun po ang higit sa lahat na malaking mensahe kung paano natin pinapakita si Kristo araw-araw. Sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, o sa kung saan man tayo pumaroon. Tapos si Kristo yung makita at maranasan sa atin. Isipin na lang po natin ang isang ilaw sa isang madilim na lugar, mga kapatid sa Panginoon. Hindi nito kailangan magsalita upang mapansin. Tama po? Napapansin talaga agad natin yung ilaw sa isang madilim na lugar. Ang presence mismo ng ilaw ang nagpapakita ng kaibahan nito sa dilim. At ganun din ang believer, mga kapatid. Tandaan po natin sa next slide po atihan, ang isang buhay na puno ng wisdom at holiness ay nagiging ilaw na nagtuturo sa mga tao patungo kay Kristo na ating Panginoon. Di ba't malinaw sinabi niya ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 5? We are the what? Salt and light. Let your light shine. At doon din sa parable, di ba? Huwag daw ilagay ang ilawan sa ilalim ng lamesa. Saan ka nakakita ng ilawan nasa ilalim ng lamesa? Sabi po sa Hebrews 5, no? Bagamat nabanggit ko na kanina, no? 5 verse 16. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pansinin niyo po, mga kapatid, hindi po sinabi ng Panginoong Yesus na mamuhay tayo para purihin ng tao. Now, kung hindi pa lang ganun, anong goal? Anong goal natin? Sa next slide po atihan. Ang goal, yan, wala ba yan? Ito na lang. Ang goal ng Christian witness ay upang ang Diyos ay maluwalhati. Hindi tayo. Ang good works ng believer, mga kapatid, ay hindi paraan para baligtas, kundi bunga ito ng kaligtasan. So kapag ang buhay po natin ay transform ng gospel, makikita ito dapat sa ating conduct. Kaya tandaan po natin sa next slide po atihan. Ang tunay na Christian wisdom ay hindi lamang tungkol sa knowledge, kundi sa pagsunod. Sa obedience. Alam niyo po kasi, mga kapatid sa Panginoon, maraming taong matalino, ngunit walang takot sa Diyos. Ngunit ang biblical wisdom, take note mga kapatid, ay nagsisimula sa fear of the Lord.
Tama po ba? Malinaw na malinaw po yan. No? Ang biblical wisdom ay nagsisimula po sa fear of the Lord. Ang believer po na namumuhay ng may wisdom ay maingat sa kanyang choices. Dahil alam niyang nire-represent niya ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang buhay po natin ay may eternal impact. Maaaring ang simple act of kindness, mga kapatid, honesty and patience ay gamitin ng Diyos upang buksan ang puso ng isang unbeliever sa gospel. Kaya mga kapatid, bawat araw ay isang oportunidad para maging witness ni Jesus. Nauna po reflection ito sa atin mga kapatid sa Panginoon. Sa next slide po atihan. Kapag tinitingnan ng mga tao ang ating buhay, mas nakikita ba nila si Kristo o ang mundo? Kapag tinitingnan nila yung buhay mo ngayon, ikaw mismo, nakikita kaya si Jesus o hindi? Ginagamit mo ba ang iyong oras para sa eternal purpose o para lamang sa temporary comfort? Hoping and praying, no, mga kapatid sa Panginoon, dawa yung buhay natin ay tunay na nakikitaan na meron tayong Kristo sa ating pong buhay. Nauna pong aplikasyon nito sa atin mga kapatid sa Panginoon. Una, live what? Intentionally before unbelievers. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Huwag mong kalimutan na ikaw at ako ay ambassador. Nino? Ni Jesus. Ang buhay natin ay dapat again ay nakikitaan ng Kristo. Again, huwag mong kalimutan na ikaw ay ambassador ni Kristo. Sa bahay, ito man ay sa trabaho, sa school, sa online, o kung saan ka man magtungo, tandaan mo may mga taong nakakita ng testimonya mo, ng iyong buhay. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo na may integrity at holiness dahil ang buhay mo ay maaaring maging daan upang merong makakilala kay Jesus. Sino pong gusto ng ganon? Yung buhay mo naging channel of transformation ng iba. Channel of blessing. Naging good vessel ka sa iba. Hindi ba't mas masarap kung ganon? Kesa naman yung buhay natin ay naging kasarian o kasiraan ng iba. Kawasakan ng buhay ng iba. Dahil sa maling pamumuhay bilang Kristiyano. Na imbis na nakapagpapatatag, nakapagbe-bless din yung mga sinasabi natin, basura yung mga sinasabi natin. Nakapagwawasak yung mga sinasabi natin. Tandaan po natin mga kapatid, no? Hindi pwedeng gamitin ang bibig sa parehong paraan. Pagpupuri at pagwasak. Nandoon po yan sa James. Basahin niyo po. Ikalawa, redeem every opportunity for God's glory. So wag po natin sayangin mga kapatid ang oportunidad or opportunities na ibinibigay ng Diyos. Ang bawat araw po ay chance upang magpakita ka ng love, i-share mo yung truth, at maging testimony ng gospel. Remember, time is temporary, but its spiritual impact can be eternal. Itandaan natin sa next slide po atihan, God calls believers to live wisely and intentionally before the world so that their lives may reflect the transforming power of the gospel. Kaya kung papansinin po natin maigi mga kapatid, ang pangunahing mensahe po ng unang
mensahe ng Lord sa umagang ito. Ang Kristiyano po, mga kapatid, ay tinatawag o tinawag upang mamuhay ng may banal na karunungan sa harap ng mundong hindi nakakakilala kay Kristo. At ang ating lifestyle ay hindi dapat dictated ng kultura, kundi ng katotohanan po ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ginagamit ng Diyos ang ating araw-araw na pamumuhay bilang testimonya ng kanyang kapangyarihan o ng gospel. Kaya mga kapatid, sa bawat desisyon, attitude at interaction ay mahalaga. Dahil nire-represent natin sino? Si Jesus. Ang wisdom ay hindi lamang po makikita sa alam natin, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya dapat ang believer po, mga kapatid, ay lumalakad ng may wisdom, at maging ilaw sa gitna ng spiritual na kadiliman. Kaya mga kapatid, hindi po aksidente ang bawat opportunity na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Bahagi ito ng kanyang sovereign purpose upang upang may pakilala kung sino si Kristo sa iba. Kaya ang bawat araw po nawa ay dapat gamitin po natin, mga kapatid, sa kaluwalhatian ng Diyos at sa advancement ng kanyang kaharian. Ngunit mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang ang ating pamumuhay ang ginagamit ng Diyos bilang witness. Mahalaga rin ang ating pagsasalita, pananalita. Dahil matapos po sabihin po ni Apostol Pablo kung paano tayo dapat mamuhay, itinuro naman niya kung paano tayo dapat magsalita bilang isang Kristiyano. At dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng Lord sa umagang ito. Ang ikalawa po ay, the believer must speak with what? Grace and gospel wisdom. With grace and gospel wisdom. Sabi po ni Apostle Paul, sige po, balik po ulit tayo sa ating teksto. Sabi po ni Apostle Paul, again sa English translation, sa Good News, sa King James, let your speech be always with grace, seasoned with salt. So, ang speech po ng believer, mga kapatid, ayon po kay Apostle Paul, ay dapat marked by grace. Ibig sabihin, ang ating pananalita dapat ay puno ng kindness, humility, truth, and love. Hindi ibig sabihin po nito na iiwas tayo sa katotohanan, kundi sasabihin po natin ang katotohanan sa paraan nagpapakita ng karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat napakadali magsabi o magsalita ng may anger, sarcasm, pride at harshness. Hindi po ba? Lalo na kapag tayo po ay nasasaktan at naiinis. Di ba? Ngunit ang Christian speech ay dapat iba sa speech ng mundo. Amen? Hindi yung kapag nakapagsalita ka ng hindi maganda, babawiin mo. Hello? Ang bibig na transport ng gospel ay dapat nagtuturo ng instrumento ng grace. Ang praise na sinasabi po rito ni Apostle Paul na seasoned with salt ay nangangahulugan ang ating salita ay dapat merong wisdom, purity, at spiritual usefulness. At kung papansinin po natin, mga kapatid, noong pong panahon po ni Apostle Paul hanggang sa panahon din naman po natin, ang asin o ang salt ay ginagamit para saan? Mag-preserve at magbigay ng lasa. Ganon din po ang speech ng believer. Mga kapatid, dapat itong magdala ng buhay at hindi corruption.
ang ating mga salita ay dapat nakakapag-encourage. Amen? Nakapagtuturo ng katotohanan. Amen? At higit sa lahat, nakapagpapakita ng gospel. Now, kamusta po yung bibig? Kapatid. Kamusta po ang ating mga bibig? Ito ba ay nakikitaan ng gospel? Ito ba ay nakikitaan ng graceful speech? Pasensya na kayo, diretsahan si pastor. Dahil ito ang totoo. Kamusta po yung ating mga bibig? Hello? Tandaan po natin mga kapatid. Nabago yun, no? Kung papansinin niyo po, idinagdag pa po ni Apostle Paul ito. No? Sinabi niya doon, that ye may know how you ought to answer every man o every man. Ibig sabihin, ang believer ay dapat handang magsalita ng may wisdom depende sa pangangailangan ng tao. Hindi po, tandaan po natin, hindi po pare-parehong approach sa bawat tao. Kailangan ng discernment, kailangan ng compassion, at higit sa lahat, kailangan ng dependence sa Holy Spirit. At muli mga kapatid sa Panginoon, itong bagay na mga sinasabi ko ay makikita po natin sa Panginoon Jesucristo. Ang perfect example nito. Nang magsalita ang ating Panginoong Yesus, puno ito ng grace at truth. Nung kino-confront niya ang mga tao sa kasalanan, meron itong compassion. Nung tinuturuan niya mga tao ng may authority, ito po ay may kasamang love. Ang kanyang salita ay nagbibigay buhay sa mga nagsisisi, no? At conviction sa mga matitigas ang puso. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, bilang follower, bilang mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo, tayo rin po ay tinatawag na magsalita tulad ng ating Master, ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ito mga kapatid. Sa next slide po atihan. Ang bibig na binago ng gospel ay dapat maging daluyan ng grace at katotohanan, hindi ng lason at pagkasira. Kaya dapat nag-iingat po tayo sa mga bawat salita na sinasabi po natin. Hindi na yung basta pwedeng bawiin lang dahil maaaring ikaw at ako ay nakapanakit na. And then sasabihin natin, we are a Christian. Pero imbis na nakapag-build up, nakapag-encourage yung sinabi mo, pain yung idinulot. Hello? Sino po nakakita ng baso? Siguro mo lahat ay nakakita ng baso. Ang isa pong basong puno ng tubig, mga kapatid sa Panginoon, ng malinis na tubig, ay magbibigay lamang ng malinis na tubig kapag ito ay natapik. Ngunit ang baso na puno ng maruming tubig ay maruming tubig din ang lalabas. Ganon din po ang puso ng tao, mga kapatid sa Panginoon. Ang lumalabas sa bibig, take note, ang lumalabas sa bibig ay refleksyon ng laman ng puso natin. So kung basura yung lumabas sa bibig mo, I'm sorry, basura din ang laman ng puso mo. Pero kung
truth and love ang lumabas sa iyong bibig, yun din ang laman ng iyong puso. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang puso ay puno ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, grace ang lalabas sa pananalita natin. Tama po ba? Kasi tandaan natin kung ano yung ating sinasaksak sa ating puso at isip, at kung salita ng Diyos yun, anong lalabas? Salita din ng Diyos. Grace, love, truth, nakapag-i-encourage sa kapag-build up, nagbibigay ng hope, so forth and so forth. Pero kung trash yung pinapasok natin sa ating sarili, and then ano pang aasahan natin? Yun din ang magre-reflect at lalabas sa ating bibig. Kaya ingatan natin yung ating mga salita. Sapagkat dalawa lang naman yan eh. Maaaring makatisod ka or makapag-encourage ka na makapagpatuloy ang isang tao. Ito man ay Kristiyano o hindi. Sabi po sa Luke 6 verse 45. Do? Sige nga po, pakibasa po mga kapatid. Buting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso sa gana sa kabutihan. Samantalang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang umakaw sa puso ay siyang sinasabi ng lahat. For of the abundance of heart, his mouth speaketh. Ang mga salita po ay spiritual thermometer ng ating pong puso. Take note, mga kapatid. Hindi po aksidente ang mga harsh words. Gossip, prideful speech. Ito po ay bunga ng pusong kailangan baguhin ng Diyos. Kaya, ang solusyon po ng sinful speech ay hindi lamang po self-control, kundi heart transformation sa pamamagitan ng gospel. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atihan, kapag ang puso, wala ba? Sige. Kapag ang puso ay araw-araw na pinupuno ng salita ng Diyos, mababago rin ang ating pananalita. Kaya nga po tayo ini-encourage, pinapaalalahanan ng bawat isa, higit sa lahat ang salita ng Diyos, na magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Na kung saan, sa punto ng ating pananalita, kung ating pinapasok ay salita ng Diyos, isa rin namang lalabas sa ating mga bibig ay salita rin ng ating Panginoon. Ang grace na tinanggap natin kay Kristo Jesus ay dapat makita sa paraan ng ating pakikipag-usap sa iba. Tandaan po natin mga kapatid, bilang mga recipients ng grace, sino yon? Tayo, diba? Tayo rin po ay dapat maging distributors ng grace. Hello? Yun po ang nais ng ating Panginoon. Nauna po reflection nito sa atin mga kapatid. Ang iyong mga salita ba ay nagdadala ng buhay at grace? O sugat at bitterness? Kapag nagsasalita ba tayo, mas naririnig ba ng tao ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo? O laman ng ating galit at pride sa iba? Tayo na lamang po nakakalam yan.
Si Lord at ikaw. Pero po, ano po ang aplikasyon nito sa atin, mga kapatid? Sa next slide po, atihan. Use your words to build, not destroy. Bawat salita ay may kapangyarihang makasakit or makapagpalakas ng isang tao. Pero bilang isang mananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, piliin po natin. Piliin natin na gamitin ang ating buhay, ang ating mga bibig, no, upang makapag-encourage, magturo ng truth, at magpakita ng grace. Tandaan po natin, mga kapatid, sa next slide po, atihan. Ang believer, ikaw mismo, kapatid, ay tinawag hindi upang manakit, kundi upang mag-minister. Kaya ito po, mga kapatid, hindi po yan para manakit ng kung sino man. Mag-build, mag-bless, mag-minister sa kanila, sa mga taong nangangailangan. Ikalawa, saturate your heart with God's Word. Tandaan po natin, mga kapatid, sa Panginoon. Ito lamang po yun, no? Take note of this. Sa next slide po, atihan. Excuse me. Hindi magiging gracious ang speech natin kung hindi puno ng grace. Ang ano po? Puso natin. Kaya po, spend time sa scripture and prayer, mga kapatid sa Panginoon. Dahil kapag si Kristo ang laman ng ating puso, si Kristo rin po ang lalabas sa ating bibig. Tandaan po natin, mga kapatid, sa next slide po, atihan, God desires that the words of His people reflect the grace, truth, and wisdom of Christ, so that others may encounter the beauty of the gospel through their speech. Kaya po, ang pangunahing mensahe po ng ikalawang mensahe ng Lord sa umagang ito, ang pananalita daw po natin bilang isang believer ay dapat maging salamin ng grace at wisdom ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po sapat na tama ang doctrine kung mali naman ang paraan ng ating pagsasalita. Ang gospel po, mga kapatid, ay dapat marinig. Excuse me. Ang gospel ay dapat marinig hindi lamang sa content ng ating words, kundi sa spirit ng ating words. Ang bibig po ng transformed ng Diyos ay hindi nagkakalat ng bitterness, pride, at corruption, kundi again and again, grace, truth, and love, at encouragement. Sapagkat ginagamit po ng Diyos, mga kapatid, ang ating speech upang ipakita ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo sa iba. Kaya, ang believer po ay dapat maging maingat. Maging maingat tayo at dapat intentional at prayerful sa ating mga pananalita. Ang bawat salita po, kapatid, ay opportunity upang ibigay or upang magbigay buhay at magturo patungo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya habang pinupuno po tayo ng salita ng Diyos, unti-unti ring nagbabago ang ating bibig o ating pananalita upang maging instrumento ng Kanyang biyaya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, before I end this message, ang Colossians chapter 4, verses 5 to 6 ay nagpapaalala sa atin na ang Christian witness ay hindi lamang po nakikita sa loob ng church, kundi sa araw-araw na pamumuhay at pananalita sa harap ng mundo. Tinawag po tayo ng Diyos upang mamuhay ng may wisdom at magsalita ng may grace. 2
sa isang mundo na puno ng foolishness at hateful speech. Ang buhay po natin bilang mga mananampalataya ay dapat maging malinaw na larawan ng karakter ng ating pong Panginoong Jesucristo. At posible lamang ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ang perfect embodiment ng wisdom at grace. At habang tayo po ay lumalakad kasama niya ng ating Panginoong Jesucristo, binabago niya hindi lamang ang ating puso, kundi pati ang ating buhay at mga salita upang maging testimony ng gospel. Kaya mga kapatid, sa huli, sa aking pagtatapos, sa next slide po atihan, sa bawat wise step ng believer at sa bawat gracious word na lumalabas sa kanyang bibig, si Kristo ang dapat makita at marinig ng mundo. Sapagkat sapagkat siya ang tunay na wisdom ng Diyos at ang fullness ng grace para sa mga makasalanan. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo. Salamat sa pagkapaalala po sa amin na dapat po, Lord, ay kami makitaan, Panginoon, ng tunay na buhay na nakaugat sa iyo, konektado sa iyo. Naway, tulungan mo po kami na mag-reflect, Lord, sa araw-araw ng aming buhay. Sa kung ano yung tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya. At hindi naman, Lord, sa aming mga pananalita. Tulungan po kami, Lord, na sa aming mga pananalita, ito po ay naway puno ng grace, ng love, ng truth, na encouragement, nakakapag-build up, nakakapagbigay ng hope, at hindi ng mga negativity, Lord. Help us, O Holy Spirit. Patuloy ka pong nawang mangusap, manguna sa buhay namin, patuloy mo kami turuan. Paalala sa amin na kami bago na. Kami patay na sa dati namin pagkatao, buhay na sa iyo, o aming Panginoong Jesucristo. Naway tunay na kami makitaan, Lord, ng buhay pananampalataya, Panginoon. At kami maging daluyan ng pagpapala at pagbabago. Lord, salamat po. Tulungan niyo po kami na may apply, Panginoon, ano man yung mga narinig po namin ngayon sa umagang ito. At ito po yung magsilbing malaking aral at pagbabago. Enlightenment sa amin. Na kung saan, Lord, ang buhay ng bawat isang narito, tunay na kami naging ilaw at asin. Dahil sa pagbabago at pagpapala, hindi sa lahat ng mga tao, hindi ka pa po nakikilala, Panginoon. Pero salamat po, pagpalaan niyo po bawat isa. Pagpalaan mo yung mga salita. Kami rin po ay maging pagpapala sa karating. Purihin ka sa mga dakilahin ka. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Na-bless po ba tayo sa ibinahagi natin, Pastor, na salita natin?